Magandang araw po, Sir Van. Ako po si Crisanto, tubong Bohol, at kasalukuyang nandito sa probinsya na malapit lang din sa Manila. 17 anyos lang ako nung nagsimula akong magtrabaho bilang isang panadero dito sa maliit na bakery sa bayan namin. Pero dahil nga maliit ang kita sa probinsya namin, ay napilitan akong lumuwas ng Manila hanggang sa napadpad ako dito sa kalapit na probinsya at dito na rin ako nagkapamilya. Sa loob ng halos 10 taon ko dito sa pinagtatrabahuan kong ospital bilang isang janitor, ay yun pa lang ang unang beses na nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi naman kasi ako naniniwala sa multo-multo na yan. Kung magpapadala ako sa mga kwentong ganyan, paano ako tatagal sa trabaho ko? Sino ba namang siraulong tao ang nakakapagtrabaho ng maayos kung totoo nga na may multo? Tapos sa morgue ka pa palagi naka-assign na maglinis. Sabi nga ng tatay ko, matakot ka sa buhay, huwag sa mga patay. Pero hindi ko naman nakalain na isang gabi ay susubukin ako at ang paniniwala ko. Sabado nung may dinalang mga bangkay sa morgue at nagkataon naman na nandun ako para maglinis. Bilang isa akong tsismosong lalaki, tinanong ko yung naghatid ng mga bangkay doon sa morgue. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Ang sagot niya sa akin ay biktima raw ng masaker. 3 bata, yung nanay at ang lola daw ang biktima. Nahuli na daw yung suspect na nagkataong tatay pala ng mga bata. Isa akong ama, kaya nung narinig ko yung kwento ay nalungkot ako. Kawawang mga bata, sariling ama pa mismo nila ang nagtanggal sa kanila ng karapatang mabuhay at tuparin ang mga pangarap nila. Naiwan na ako sa loob ng morgue. Busy pa ako nun sa pagmap ng sahig habang sumisipol. Tapos nung natapat ako dun sa mga bangkay na biktima ng masaker, tiningnan ko yung pinaglagyan sa kanila, lalo yung sa mga bata. Saka ko itinuloy yung ginagawa ko. Sa isip ko nun, grabe yung ama nila. Sariling mga anak at asawa ay nagawang patayin. Hanggang 2:00 ng madaling araw ang shift ko, Sir Van. Kaya 5 minuto bago mag 2:00 ay nakahanda na ako sa pag-uwi. Pero hindi ko alam kung bakit ko naisipang dumaan ulit sa morgue. Bigla ko na naman kasing naisip yung mga bata. May salaming maliit sa pinto, sapat lang para makasilip sa loob. Walang ibang tao nun sa paligid. At dahil sanay na nga ako doon, hindi ako natatakot. Saka hindi nga ako naniniwala sa multo. Sumilip ako sa loob ng morgue. Pero nagulat ako nung may nahagip ang mga mata ko. Mayroong mga bata sa loob. Nag-alala ako at medyo nainis sa magulang ng mga bata. Sa isip ko noon ay napaka-irresponsable naman. Hindi nila napansin na nawawala yung mga anak nila. 3 yung mga bata sa loob at naglalaro sila. Kaya naisip kong tawagin sila. Binuksan ko yung pinto at pumasok. Pero nagtaka ako. Nung pagtingin ko sa kinaroroonan ng mga bata, ay wala na sila doon. Siguro ay namamalikmata lang ako. O kaya naman ay apektado lang ako doon sa nangyari sa mga bata. Kaya kung ano-ano ang naisip ko. Ilang araw ang matuling lumipas. At kagaya ng mga ordinaryong araw ko sa trabaho, ay wala namang pagbabago. Hanggang sa isang gabi, habang naglilinis ako ng morgue, ay nakarinig ako ng iyak ng mga bata. Ang akala ko ay may nakapasok doon na hindi ko napansin. Pero nung tingnan ko ang paligid, ay wala naman akong nakitang bata. Tuloy pa rin ang iyakan, kaya kinilabutan ako. Bigla akong nagduda sa paniniwala ko na wala nga bang multo. Sinundan ko yung pinanggagalingan ng iyak at talagang natakot ako, Sir Van. At sa unang pagkakataon ay naniwala akong may multo nga. Ang mga iyak kasi na naririnig ko ay nanggagaling doon sa mortuary refrigerator na pinaglagyan doon sa 3 bata na biktima ng masaker. Kahit kinakabahan, ay pikit mata kong binuksan ang ika-4 na bahagi ng mortuary refrigerator para masigurong walang buhay na mga bata sa loob. Baka kasi naglaro ng tagu-taguan at doon napunta sa morgue.
Pero walang laman yung mortuary refrigerator. Kaya mas lalong nadoble ang kaba ko. Mabilis ko yung isinara para lang mapatalon sa gulat dahil nakarinig uli ako ng iyakan. Dahil sa sindak ay napatakbo ako palabas ng morgue. Sa edad kong ito ay talaga namang yung sindak ko ay hindi matawaran. Sino ba naman ang hindi matatakot kung nagmumulto yung mga bata tapos nasa loob pa mismo ng morgue kung saan may iba pang patay na nakalagay. Tapos nalaman ko rin doon sa janitor din na kapalitan ko na nagpaparamdam din sa kanya yung mga bata. At dahil doon ay mas lalo akong naawa sa sinapit nilang magkakapatid mula sa mga kamay ng taong dapat ay pumoprotekta sa kanila. Hi Sir Van, ako po si Angel at isa po akong volunteer nurse sa isang public hospital dito sa bayan namin. Gusto ko lang din po sanang i-share sa channel mo ang naging karanasan ko noong bago pa lang ako dito. Mahigit 1 buwan na po ako noon dun sa hospital bilang isang volunteer. Panggabi ang duty ko kaya medyo nakakabagot. Siya nga pala, malapit lang ang bahay namin sa hospital. Kaya kaysa maghanap ako ng ibang hospital para mag-volunteer, ay doon na lang ako. Hindi ko pa kailangan na magmadali palagi sa pagpasok. Kapag break time, ay paborito kong tambayan ng rooftop ng hospital. Bukod kasi sa tahimik, ay malamig at presko ang hangin. Nakakaumay na rin kasi yung gabi-gabi na sumisinghot ako ng amoy alkohol na hangin sa loob ng hospital. Noong una kong pag-akyat doon, ay may nakilala akong lalaki. Alam kong hindi siya nurse dahil nung una ko siyang nakita ay nakaputing t-shirt lang siya at pantalong maong. Hindi naman kagwapuhan yung lalaki pero nakakaaliw siyang kausap kaya nawiwili ako. Hindi naman gabi-gabing nandun ang lalaki. Once a week ko lang siyang nakikita doon tapos nung minsan ay pinuna ko siya. Ang sabi ko ay, hindi ba uso ang pagpapalit ng damit sa kanya? Napansin ko kasi na tuwing nandun siya sa rooftop ay hindi nagbabago ang suot niya. Ang sabi niya sa akin, paborito daw kasi niya yung damit na yon. Hindi naman agad ako naniwala nun kasi imposible naman na porket paborito niyang damit ay uulit-ulitin lang niya ng suot. Naisip ko na baka kagaya lang siya ni Mark Zuckerberg na iisa lang ang kulay ng damit. Mas malala lang yung lalaking nakilala ko sa rooftop kasi pati pantalon at sapatos niya ay ganun din. Hindi niya pinapalitan. Pati buhok niya ay hindi nagbabago ang style at gupit. At bago ko makalimutan, ang pangalan nga daw pala niya ay Randy. Hanggang isang beses ay naisipan ko siyang tanungin kung bakit siya nandun sa rooftop at kung taga saan siya. Hindi kasi pamilyar ang mukha niya sa akin. Kaya alam ko at sure ako na hindi siya taga sa amin. Ang sabi naman niya ay taga kabilang bayan daw siya. At kagaya ng sinabi niya nung tinanong ko siya tungkol sa damit, ay paborito din daw niya yung lugar. Nagsimula na akong kabahan nun. Nawiwirduhan na ako. At unti-unti ay marami na rin akong napapansin sa kanya. Kagaya ng paulit-ulit na damit, pantalon at sapatos. Sa isang partikular na araw lang din siya pumupunta sa rooftop. At yun ay tuwing Sabado ng gabi. Nagduda na rin ako sa kanya nun. Kaya tinanong ko uli siya kung bakit tuwing Sabado ko lang siya nakikita doon. Ang sagot niya sa akin ay may hinihintay daw siya. Kaya lang mukhang hindi na raw darating. Naawa ko sa kanya kasi nakita ko talaga na nalulungkot siya. Imagine, ang tagal na niyang naghihintay at nag-aabang palagi doon sa rooftop. Sabi ko pa nga sa sarili ko noon ay napakawalang kwenta naman ng taong hinihintay nung lalaki. Sana all, 'di ba? Hinihintay at may naghihintay. So, ang sabi ko sa kanya ay hintay na lang niya. Mas habaan pa niya ang paghihintay kasi kako baka parating na. Palagi akong nauunang bumababa dahil kailangan ko pang bumalik sa trabaho ko. Pero ewan ko ba kung bakit nung gabi na yon ay naisipan kong magtago sa gilid ng pader
Pagkatapos kong magpaalam sa kanya na mauuna na akong aalis, curious kasi akong makita kung anong klaseng tao ang hinihintay ng lalaki. Siguro ay 15 minutes o mahigit na akong nakatayo doon at naiinip na. Pero nung nakita ko si Randy na nagsimula ng umakyat sa railings na bakal, ay nawala bigla ang pagkainip ko. Hindi agad ako nakagalaw kasi para akong nablangko. Pero nung nakita kong nakatayo na siya doon sa maliit na poste na flat ang ibabaw, ay saka ako natauhan, Sir Van. Mabilis akong tumakbo palapit kay Randy. Pero huli na. Nakatalon na ang lalaki. Shock na dumungaw ako sa ibaba ng 5 palapag na building. Pero nagtaka ako nung wala akong nakitang Randy sa ibaba. Tumakbo ako pababa para tingnan si Randy. Sigaw pa ako ng sigaw. Ang sabi ko ay may tumalon sa rooftop. Walang naniniwala sa akin kasi wala naman daw silang nakitang katawan. Tapos paglabas ko, wala nga roon ang katawan ni Randy. Natulala ako. Paano mangyayaring wala roon ang katawan niya? Kitang kita ako na bumagsak siya mula sa rooftop. Tapos later on, nalaman ko mula sa head nurse ng hospital na may lalaki nga raw dati na tumalon doon na Randy ang pangalan. About 6 years ago. Nabanggit ko kasi sa kanila na Randy ang pangalan ng lalaking tumalon. Ang sabi ko pa ay palagi ko siyang nakakausap kapag tumatambay ako sa rooftop. To make the story short, ang Randy na tumalon mula sa rooftop 6 years ago dahil sa sumama sa ibang lalaki ang babaeng hinihintay nito nung gabing yon. At ang Randy na palagi kong nakakausap ay iisa. At kaya pala hindi siya nagpapalit ng damit na ipinagtataka ko ay dahil yun daw ang suot ni Randy noong gabing nagpakamatay ang lalaki. Hello, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Banjo. Binabati nga po pala kita at ang iyong mga tagapakinig ng isang nakakatakot na gabi. Sana ay magustuhan ninyo itong kwento ko. Nasa hospital si tatay noon dahil inatake siya ng high blood. Pangatlong araw na yun ni tatay sa hospital at nagkataong ako ang nagbabantay sa kanya. Medyo okay na rin si tatay noon. Ang sabi ng doktor ay kaunting observation na lang daw at ilang test ay pwede na kaming umuwi. Hapon na yon at nakaramdam ako ng gutom. Kaya nagpaalam ako kay tatay na pupunta muna ako sa kantin para makabili ng makakain. Ibinilin ko rin muna siya sa bantay ng isang pasyente na kasama namin dun sa pang-apatang kwarto. Saka ako lumabas. Nasa 3rd floor ang kwarto ni tatay at nasa ground floor naman ang emergency room. Pagbaba ng hagdanan ay bubungad ang ER. Gawa sa matibay na salamin ang dingding ng emergency room at natatakpan lang ng kulay green na kortina. Pero siguro ay may humawi sa kortina at nakalimutan ng ayusin dahil pagbaba ko ay kaagad kong natanaw ang mga pasyente na nakahiga sa hospital bed. Pero ang higit na nakakuha ng pansin ko noon ay yung pasyente na nasa bandang dulo kung saan ay tanaw na tanaw ko mula sa aking kinatatayuan. Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan ko siyang mabuti. Namimilipit siya at parang hirap na pero wala pang doktor na nag-aasikaso sa kanya. Tapos yung kasama niyang babae na sa palagay ko ay asawa niya ay panay ang hingi ng tulong habang umiiyak. Naisip ko nga nun kahit saan talaga ay palaging hindi patas ang mga tao. Kapag mayaman siguro yung mag-asawa ay siguradong inuna kaagad yun na asikasuhin. Hindi ko maalis ang tingin ko dun sa lalaki. Hindi pa nga ako nakontento nun at lumapit pa ako sa salamin para makita ko siyang mabuti. Tapos nagulat ako nung bigla siyang tumingin sa akin na para bang alam niyang pinagmamasdan ko siya, Sir Van. Ngumiti pa nga siya sa akin. Tapos pumikit na siya, kasunod ng mas malakas na iyak ng babae. At ang mas lalo kong ikinagulat ay nung mula sa katawan niya ay parang nakakita ako ng usok. Hindi ko lang sigurado kung usok nga yun
Basta may nakita ako na humiwalay mula sa katawan niya. Gusto kong isipin na kaluluwa ng lalaki yung nakita ko. Pero pwede ba yun? Pwede bang makita ng isang ordinaryong tao lang ang kaluluwa ng taong kamamatay lang? Nabanggit ko yun kay tatay. At ang sabi niya ay baka raw masamang espiritu ang nakita ko. Kaya hindi na niya ako pinayagan na makipagpalit sa kapatid ko sa pagbabantay sa kanya. Baka raw kasi kung ano ang mangyari sa akin sa daan, mas mabuti na raw ang nag-iingat. Isang mapagpalang gabi po para sa iyo at sa pamilya mo, Sir Van. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa chapel ng isang hospital dito sa amin nung minsang ma-admit ang nanay ko doon. Nung araw na yon ay binigla kami ni nanay nang bigla siyang duguin ng napakarami. Matagal nang menopause si nanay kaya nagulat kami nung bigla siyang dinugo ng napakalakas. Para lang siyang umiihi ng dugo, kaya dinala kaagad namin siya sa ospital. Pagdating namin sa ospital noon, ay sinabihan kaagad kami ng doktor na hindi namin pwedeng iuwi si nanay. Expected na rin namin yun, kaya nagdala na kaagad kami ng mga gamit na kailangan. Pagkatapos naming kunan ng kwarto si nanay, ay pumunta ako sa chapel. Naiwang nagbabantay kay nanay ang kapatid ko. Pagdating sa chapel, ay pinili kong umupo sa pinakaunahan. Napansin ko yung babae sa kabilang dulo na nakayuko, kaya dahan-dahan akong lumuhod para hindi makagawa ng ingay. Pumikit ako at nagsimula na ring magdasal. Pero maya-maya lang ay napatigil ako nung biglang umiyak ang babae sa dulo. Narinig ko rin siyang nagsasalita habang panay ang iyak, kaya hindi na ako nakatiis. Palihim akong tumingin sa kanya at talagang naawa ako. Masakit ang pinagdadaanan namin ng oras na yon dahil sa nangyari kay nanay. Tapos napapraning pa kami sa pag-iisip ng mga possibilities. Pero nung nakita ko ang hirap na babae sa dulo, ay naisip kong parang mas matindi pa ang pinagdadaanan niya. Wala akong gaanong naiintindihan noon sa mga sinasabi niya kasi mas malakas pa yung tunog ng pag-iyak niya kaysa sa mga sinasabi niya. Pero ang huling lumabas sa mga bibig niya, ang ipinagtaka ko, Sir Van. Ang sabi niya kasi ay wala naman daw siyang balak na iwanan ng asawa at mga anak niya, pero kailangan daw niyang umalis. Medyo nainis pa ako noon. Sa isip ko, naawa pa naman ako sa kanya, pero mukhang balak iwan ang asawa niya at mga anak para sa ibang lalaki. Akala ko pa naman ay namatayan siya. Kako pa nga ay iba rin yung babae kasi nagawa pang magdasal bago sasama sa iba. Tapos noon ay ipinagpatuloy ko na ang pagdadasal ko at salamat sa Diyos kasi tumigil na rin sa pag-iyak yung babae. Nakatapos na akong magdasal at patayo na sana nung napansin ko na nandun pa rin ang babae sa dulo. Tahimik lang siya habang nakatitig sa rebulto ni Jesus Christ na nakapako sa krus. Dahil sa inis ko dun sa babae, ay hindi muna ako lumabas ng chapel. Inabangan ko talaga kung ano ang sunod niyang gagawin. Tapos narinig kong sabi niya dun sa nakapakong rebulto ni Jesus, "Bakit kinuha mo kaagad ako?" Nagtaka ako kasi bakit ganun ang tanong niya. Mali yata ang pagkakasabi niya. Baka dapat ay bakit hindi mo pa ako kunin. Maya-maya pa ay nakita ko na tumayo yung babae. Kaya pasimple na rin akong tumayo. Yun bang loki na galawang tsismosa? Nakatulalang naglakad yung babae, kaya sumunod ako sa kanya. Diretso lang ang lakad niya, kaya tahimik lang din akong sumunod. Nakalabas na ng chapel yung babae, at ganun din ako. Sunod pa rin ako ng sunod sa kanya, hanggang sabay kaming sumakay sa elevator. Hindi naman halata ng ibang sakay ng elevator na sinusundan ko yung babae. Di rin naman kasi ako dumikit sa kanya. Pagdating sa second floor, ay tumigil ang elevator at sumakay ang tatlong babae at isang may kalakihang lalaki. Tapos yung lalaki,
Parang walang pakialam na tumayo dun sa tabi ng babae. Kahit naman asar ako dun sa babae, hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Sinabihan ko yung lalaki na naapakan niya yung paa ng babae, pero hindi sumagot yung lalaki. Tiningnan niya lang ako na para akong nababaliw. Inulit ko ulit ang pagsita dun sa lalaki. Sabi ko ay naapakan niya ang paa ng katabi niya. Sa kanan ng lalaki ay yung babaeng kasabay niyang sumakay ng elevator, at yung sa kaliwa ay yung babae na nakita ko sa chapel. Pero ang sabi ng lalaki ay wala daw siyang naaapakan. Bakante daw yung space sa tabi niya, samantalang nakikita ko na nandun ng babae. Sabi nung iba na kasakay namin ay wala daw babae doon. Huwag ko daw silang takutin, kaya nagtaka ako. Tapos naalala ko yung sinabi ng babae sa chapel na bakit daw siya kinuha kaagad. Saka ko lang naisip ang possibility na multo yung babaeng nakita ko. At oo, sa akin lang siya nagpapakita na hindi ko alam kung bakit. Tapos, paglabas namin ng elevator ay biglang nawala yung babae. Kaya naisip kong baka doon lang banda ang silid niya o baka naman nasa morgue na. Pero naisip ko pa rin subukang hanapin. Hanggang marating ko yung isang kwarto. May lalaking nagbabantay doon. Tapos sa hospital bed ay nakahiga doon ang nakapikit na babae. Kako pa nga nun, buhay pa pala. Hindi pa kinuha, kukunin pa lang. Naisip ko rin nun na sabihin doon sa nagbabantay na tsak kong asawa ng babae yung nakita at mga narinig ko. Pero sa huli ay naisip kong wag na lang. If it's God's will, then it will be.